Ano ang tamang timpla ng pagbabago? Ma-express ba sa daan ng pagbangon muli sa buhay? Parang bagong timplang kape ba ang bagong simula? Kailangan ng init ng damdamin at tapang ng loob? Tara, humigop tayo ng inspirasyon sa kwentong may aral. Ako po si Win Gatchalian at welcome sa For the Win, ang panalong-panalong podcast para sa mga lumalaban, pumabangon at syempre mga nagwawagi. Ang buhay parang kape. May timplang mapait, may matamis, may timplang mainit, at may timplang masosorpresa ka na lang. Ang guest natin today, dumanas na ng buhay na parang overbrew. Sa murang edad, nakulong na para sa kasalanang pinagbayaran at pinagsisihan na niya. Pero imbis na tuluyang mapasok sa pait ng kanyang sitwasyon, pinili niya ang timpla ng pagbabago. Mga ka-win-win, let's welcome Espresso Barista, Ryan Gorospe. Ryan, maraming salamat sa pagpunta mo dito sa ating For the Win podcast. Maraming salamat din po sa pag-invite sa akin, Senator. Kwento mo nga sa amin, Ryan, yung pinakamapait na pinagdaanan mo sa iyong buhay. Siguro, kung susumahin po, Senator, ang pinakamapait po na nangyari sa buhay ko yung pagkakulong ko po talaga. Kasi po, marami pong nasirang pangarap. Marami pong mga pagkakataon na nawala. Lalo na po yung pag-aaral ko, nasira. Yung samahan po namin ng pamilya ko, nasira. Gaano katagal ka ulit nasa loob? 7 years po, Senator, na nakulong po ako. Saka anong edad yon? Around 19 to 20 na po ako nun. Diba sa tao, yan yata yung pinaka-productive na buhay ng tao. Doon ka nag-aaral, doon ka may kaibigan, doon ka nagmamature. Opo. So nag-mature ka na sa loob ng kulungan. Sobra po, ang dami pong pinagbago. Marami pong nagbago sa buhay ko simula po nung nakulong ako. Marami po akong na-realize na mga pangyayari sa buhay ko na hindi ko na-realize nung hindi pa po ako nakulong. Na nasa labas ka. Talagang literally nag-mature ka sa loob. Kasi nung pagpasok mo, teenager ka pa noon, 19. Paglabas mo, ano ka na? Parang adult ka, Adult ka na. po, 36 na. Pero ikwento mo naman sa amin, sa loob ng kulungan, mabagal ba ano ang mabagal? Oras o yung paghihilom ng sarili? Siguro po, parang parehas po. Mabagal po yung oras kasi lagi pong tumatakbo sa isip mo yung paglaya eh. Makasama yung pamilya mo, makita ulit yung malayang lipunan. Yung ano po yung paghilom, siguro isa rin po sa pinakamatagal na process yun, Senator. Kasi po, syempre, yung pagpapatawad sa sarili. Yan po yung number 1 na laging sinasabi sa amin doon ng mga pare na kailangan mong patawarin yung sarili mo para makamove on ka. Pinagsisihan mo ba nung nasa loob ka? Or in denial ka pa rin nung nasa loob ka? Nung nasa loob po. Una in denial and then nagsisi ka rin bandang huli. Sobrang pagsisisi po talaga yung naramdaman ko nung nakulong ako. Akala ko po, yun na yung katapusan talaga ng buhay ko eh. Parang alam ko dito ito na yung katapusan, wala nang pag-asa. Pero habang tumatagal po ako dun sa loob, yung mga questions at saka doubts ko po sa utak ko, unti-unti pong nasasagot. Kasi dun ko po na-realize na siguro may purpose pa ako sa mundo. Kung bakit po ako dinala dun ni Lord. Siguro gusto lang niyang ipakita sa akin na sabihin sa akin na anak, dito ka muna kasi meron pa akong ipapagawa sa'yo. Kasi nga, minsan yung pagkakulong parang escape doon sa mas delikado pang pwedeng mangyari sa'yo. No? Dahil lalo na pag napasama ka sa maling grupo. Katulad nga po nung nangyari. Hindi ko naman pong sinasabing mali yung grupo na nakasama ko, mga tropa ko. So, siguro disgrasya rin po kasi yung nangyari dahil nga po trip. Pero masasabi mo ba ngayon na nahilom ka na? Hilom na po ako, Senator. Kasi alam ko po sa sarili ko na tanggap ko na at napatawad ko na po yung sarili ko. Sana napatawad na rin ako ng complainant ko. Alam naman niya sa sarili niya na hindi ko naman po talaga ginawa yun sa kanya. Sa mga taong nakukulong, paano nila
paano sila nakakakita ng pag-asa? Nakikita po namin yung pag-asa, yung marami pa rin pong mga tao na nagtitiwala sa amin. Binigyan kami ng chance, katulad po ng pag-aaral. Yun po yung isang nakikita namin. Tapos yung mga pare, yung mga bumibisita po sa amin na galing sa labas, yung mga estudyante rin po. Parang ang laking uplifting po sa ano namin yun, Senator, kasi nakikita po nila yung buhay namin sa loob, na-appreciate nila na kahit pala ganito sa loob, is meron pala silang program na ganito na sobrang effective po sa amin. Sobrang nagpapasalamat po kami sa mga tao na patuloy na sumusuporta po sa amin, lalo na po yung PJPS, na patuloy na nagbibigay ng suporta sa mga katulad namin. Hanggang ngayon po, yung mga kasama po namin sa loob. Sobrang ganda po ng foundation ng PJPS na sa ginagawa po nilang tulong sa mga PDL at PRL na katulad namin. So itong mga grupong ito na tumutulong, kusang loob yan, ba? Walang bayad yan eh. Talagang volunteerism. Ito ba nakatulong sa'yo para mahilom at makakita ng pag-asa? Hindi lang sa'yo, kundi sa mga ibang mga PDL natin. Yes, Senator, sobrang laki po ng naitulong ng PJPS sa akin. Kasi sila po yung isa sa mga malaking nagbibigay ng tulong sa loob ng kulungan, ang Philippine Jesuit Prison Service po. Then sila rin po ang dahilan kung bakit po ako nakapagpatuloy ng pag-aaral ko ngayon sa University of Perpetual Health System Delta po. Kwento mo nga sa amin, paano ka nakapag-aral? Kasi sabi mo kanina, narinig ko na nasira yung pangarap mo. Isa sa mga pangarap mo, makapagtapos eh. Opo. At, pero parang narinig ko rin na nakapag-aral ka rin sa loob. No? Na, kumbaga, nagbukas rin ng oportunidad na makapag-aral ka. Kwento mo nga sa amin, paano ka nakapag-aral sa loob at ano yung mga pinag-aralan mo? Way back po nung nandun po ako sa loob, may dalawang klase po kasi yung kulungan na pagpipilian mo. Yung isang sinatawag po nilang CWIL, tapos yung tinatawag po nilang edukasyon. So, mas pinili ko pong gugulin yung oras ko sa pag-aaral. Yung magkaroon po ng worth, yung buhay ko na nakakulong, para paglaya ko po maging handa po ako. So, yun ang tinitignan mo, yung paglaya mo. Opo. At meron kang, sabi mo, worth, meron kang pakinabang sa lipunan. Sa lipunan po. Hindi po ako maging salot. Yung parang maging parang wala to. Kasi ganun po kasi yung turing ng mga tao. Hindi naman po natin totoo sila yan. masisisi. Kasi yan po talaga yung naitanim na sa utak ng mga tao ngayon na ang ex-convict is wala nang pag-asa. So, tama yan. Wala po akong gustong patunayan. Gusto ko pong maging saksi sila na kami pong mga ex-convict, meron pa pong pagkakataon na maging parte ng lipunan na katulad din po nila. Na kahit na ex-convict po kami, meron po kaming halaga. Meron pa po kaming kayang gawin. Ay, yun naman ang layunin nitong mga ano natin, mga reformation, Yes. diba? Yes, Reformation activities or program ng gobyerno na sana pag nakapalaya na, maging makatulong sa bansa natin, maging may pakinabang sa ating bansa. Ryan, nung nasa loob ka, ano yung pinaka-inaasam-asam mo o yung mga pinaplano mo na gawin pag ikaw ay nakalabas na? Kung inaasam-asam po, talaga, Senator, dati nung nasa loob ako yung lumaya eh. Lahat naman yata ganun eh. Pero paglaya ko po, ang gusto ko po talaga noon, makasama ko po yung pamilya ko. Yung nasirang pamilya ko po, gusto ko pong buo ulit. Kasi po, sabi ko nga po, parang nineglect po kasi nila ako noon. Nagalit po sa akin ng papa ko. Kasi po graduating ako noon. Yun po yung gusto kong buuin ulit. Pero nung lumaya po ako, may halo-halo yung emosyon eh. May kaba, may takot, may saya. Masaya kasi makakalaya ka na. Kasi 7 years kang nakulong. Kaba, kasi kinakabahan ka kung paano mo harapin yung bagong buhay, yung pagbabago ng ng loob tsaka sa labas nung hindi ka pa nakakulong. Takot kasi po, hindi ko alam kung saan ako pupunta, kung may tatanggap pa po ba sa akin. Sabi mo kanina na neglect ka ng
Father? Family. ko po. Oo, ano, Kasi po sa nangyari sa akin. Oo, anong nararamdaman mo doon? Nagagalit ka ba? O ano bang nararamdaman mo doon sa neglect? Nung una po siguro, Sen, nagalit po ako eh. Galit na may tampo. Kasi po, bakit ganon? Pag nakikita ko po yung ibang preso, May pumupunta may mga pamilya. may Oo. bumibisita, may nagbibigay ng pera. Ako po, wala talaga, zero. As in, sarili ko pong... Talagang walang communication. Opo, binuhay ko po yung sarili ko sa sarili kong diskarte. Ngayon po, nung habang tumatagal po ako, tinanggap ko po kasi siguro hindi naman ako mapupunta doon kung hindi rin ako nagkulang, kung hindi ko rin po kagagawan. Kumusta naman ang relasyon niyo ng pamilya niyo ngayon? Siguro po Na nakalaya ka na. yung relationship po namin ng pamilya ko, sa ngayon po, pina-process na po na nagiging okay. Inaayos na. Opo. Naayos na. Siyempre, I Naayos na think, po. tingin ko, dahan-dahan rin yan, Opo. no? Sabi Sino nga ang nila, gumagawa na hakbang para maayos? Ako Ikaw? po, trust the process, sabi nga po nila. Pero ako po, gusto ko po talaga ngayon na maging okay kami ng father ko. Kasi simula po nung paglaya ko, hindi ko pa po siya nakikita, hindi ko pa po alam kung nasaan siya. Ang nabalitaan ko lang po may sakit siya. Hindi pa po talaga, wala, as in zero communication po kami. Actually, tama ka dahil yung building na yan, actually, city jail namin eh. Opo. Nakikita ko tuwing Sunday or Saturday, Sunday, daming mga pamilyang Dumadalaw po. dumadalaw, may dalang pagkain. Nakikita ko kasi may time, di ba? Yung pagdalaw, may time. May oras. So, kaya nakikita ko na mahalaga rin para sa mga PDL, yung pamilya, Opo. yung support. Sa emotions po talaga kung ano yan. Kasi nakakatulong po talaga yun. Nakasama mo po yung pamilya mo. May paghuhugutan ka ng lakas, may pagsusumbungan ka. Nung nasa loob ka, ano yung pinakamalaking lesson o pinakamalaking natutunan mo nung nasa loob ka? Yung pagpapatawad tsaka pagtanggap sa sarili. Ang pagtanggap mo sa lahat ng mga nangyayari sa buhay mo. Pagpapatawad, hindi lang sa sarili ko, pati na rin po sa tao na nakagawa sa inyo ng kasalanan. Po siguro. Yan po yung isang natutunan ko dun sa loob na dating wala po ako. At paano mo naman natutunan yon? Anong nagbukas ng isip mo o nagbukas ng puso mo para matutunan yon? Siguro po yung experience na rin po na nandun ka sa loob. Tulong na rin po ng mga Jesuits, mga Jesuita po na nagtuturo sa amin. Siyempre, ano po kami, sa simbahan, marami po silang tinuturo sa amin na kailangan mong gawin. Sarili mo na rin ang magtuturo para sa sarili mo kung ano po yung dapat mong gawin, dapat mong matutunan. Tingin ko kasi sa dami ng oras mo sa loob, talagang makakapag-isip ka, no? Opo. Maiisip mo talaga, wala ka namang gagawin, wala kang pupuntahan. Wala kang ibang pupuntahan kung hindi yun po eh. Aral, gagawa ng painting, sasayaw, ano po, exercise. Tapos pagkadating ng hapon, bilang na naman, tulog. Ganun po, everyday kailan ka routine. nag-iisip doon sa routine na yun? Kailan ka Pag nag-iisa ka, pag may free time po kasi ako, pag hindi po ako nagtuturo ng Zumba sa loob, kasi po ako po yung isang nagtuturo ng Zumba at saka sayaw sa loob, mga empleyado po. Yun ang ginagawa, nagtuturo ka ng, Tapos, ng Zumba at saka sayaw. Nga po, Senator. Pag may mga programs po ako po ang... Kasali yan sa GCTA, di ba? Oo. Tapos, ano po, pag may free time po, gumagawa ng painting, doon po, nakakapagmuni-muni ka, kinakausap mo yung sarili mo, pati yung painting. Kaya nakakapag-isip ka. Pag natutulog ka po, puro bubong lang nakikita mo at saka ano. So, nagmumuni-muni ka ulit. Nagmumuni ka po. Doon mo na isip na itong mga dapat baguhin sa buhay mo. Kasi parang inisip ko na rin po, parang kailangan pag-uwi ko, paglabas ko, maging ibang tao na ako. Hindi na ako katulad ng dati. Doon sa mga taong nakukulong naman sa isang mahirap na sitwasyon, hindi kulungan pati sitwasyon, ano naman yung dapat nilang, sa tingin mo, ano yung mga bagay na dapat nilang malaman? Isipin mo na lang na na hindi pa huli ang lahat. Hindi pa huli ang lahat. Siguro makukulong ka naman kung may dahilan naman siguro kung bakit ka nakulong. Yun yung isa, lalo na yung pagtanggap kung bakit ka ba nandoon sa sitwasyong yun, bakit ba dumating sa buhay mo yun. Parang lagyan mo po ng meaning. Kung ano ba talaga yung dahilan, ano yung purpose mo, kung bakit ka ikinulong. Alam mo naman sa sarili mo yun. Parang ako po, hindi ko man ginawa yun, yung nangyari sa akin, pero alam ko na dati marami po akong nagawang mali, marami akong nagawang kasalanan. Siguro yun po yung pinagdudusahan kong kaya po ako nakulong. Kaya yun po, pagtanggap talaga po talaga.
Ngayon na malaya ka na, ano naman ang plano mo? Ano naman ang um, naisip mong gawin na ngayon ay nasa malaya ka na? Marami po. Sen isa na po yung pagtatapos ko ng pag-aaral. Talagang edukasyon ang binibigyan mo Opo. ng priority. No? At maganda yan dahil kagaya ng nasabi ko, kung gusto mo maging kapakipakinabang sa lipunan, edukasyon yung unang titignan ng... May ticket ko po. may Sen, ticket ka may na ticket kagad, po automatic kaagad. na eh. Opo. Saka yan na titignan. Ngayon na po tinitignan ngayon. Siyempre, isa na po yon. Then, may ayos ko po yung pamilya ko, yung mga anak ko po. Mabigyan ko po ng magandang buhay na hindi po magaya sa akin. Yan lang naman po yung sa akin. Tapos, maging maligaya, maging masaya, magkaroon ng masayang pamilya na nakasentro kay Lord. Kasi siyempre siya naman po talaga ang number one. Kung wala si Lord, wala ka naman eh. Yun po yung gusto kong itanim sa kanila habang bata pa sila. Na maging center mo si Lord para hindi ka magkamali. Yan ba ay isang bagay na tinuturo mo rin sa mga anak mo Opo, ngayon? Yung sobra po. maging malapit sa Panginoon Panginoon? po. Oo. Kasi yun po yung hindi ko ginawa noon na gusto ko pong gawin nila kasi malaki pong bagay yung naitulong Totoo po yun yan, sa pagkatao ko. Ako naniniwala ako dyan dahil pag maagang edad natuturuan ng yung Word of God, diba? Maging malapit sa Panginoon, malaking bagay yan sa pagpapalaki ng bata. Bata pa lang po, dapat natuturuan na siya. Oo nga, para hindi rin siya magkaroon ng problema. Baka Kasi ako magkaroon ng problema. Kasi po ako matanda na nung naturuan. Oo Kaya nga, yun, nag-end up sa Rehas, sa Himas Rehas. Ngayon na itong nakaraan na Pasko, paano kayo nag-celebrate ng pamilya mo? At ano yung naramdaman mo nung nag-celebrate kayo? Actually, Senator, ito po yung unang Pasko at saka bagong taon ko simula nung lumaya ako. Nung so talagang ano ito, memorable, so po, sobrang importante. memory po. Yung sobrang saya na wala ka po talagang panghuhugutan kung saan mo huhugutin yung saya. Na makasama mo yung pamilya mo, yung mga anak mo, na magpapasko at saka magbabagong taon. Sobrang saya po. Hindi mo talaga siya hindi mo siya may paliwanag. Unexplainable po yung saya. Sobrang nakaka-overwhelm po na makasama ko sila. Yung pagod, yung hirap, yung ipon na inipon ko na pera. Kasi pera lang yun eh. Yung pera nandyan lang po yan eh. Talagang wala pong natira. Talagang sinaid ko po, binigay ko po talaga sa kanila. Gusto kong maging masaya sila. Gusto kong maging one-time Santa Claus para po sa kanila. Kasi pero wala kang trabaho nun, nasa loob ka. So paano mo nabagay yung kasi kanilang... po bago po ako lumaya, malaki na rin pong tulong sa akin yung Expresso. Nabigyan po ng binigay ng PGPS. Tsaka nung tumira po kami sa Balaya, yung Bahay Laya, Bahay Laya, kaya po Balaya, bahay ni Lolo Kiko, ang tawag po ng PGPS. Meron po kasi kaming allowance doon. Libre naman po pagkain namin. So naiipon na po namin yung pera. Tapos sa Expresso po, meron po kami kita kayo doon, no? Incentives na binibigay po nila, mga allowances po. Mas masarap ang susunod na brew. Diyan lang po kayo. Alam niyo ba kung anong TechVoc? Maraming mga kabataan hindi masyadong na-appreciate ang TechVoc or TESDA. Ito ay napakagandang kurso dahil sa maikling panahon, makukuha natin yung ating national certification, matuturuan tayo ng iba't ibang skills o kaalaman na pwede natin gamitin sa paghanap ng trabaho. Mahirap talaga pumili ng kurso, mahirap talaga malaman kung anong gagawin natin in the next 5-10 years. Itong mga TESDA courses, itong mga short-term courses, makakatulong to dahil makukuha na natin yung national certification sa maikling panahon at dumadami na rin yung courses na pwede nilang kunin tulad nito, railway engineering, meron din tayong automotive, meron tayong mechatronics. So in 1 or 2 years, meron na silang NC, pwede na silang magtrabaho. Pero ang kagandahan, pwede nilang ipagpatuloy ito sa bachelor's degree. We are back sa For the Win. Tuloy natin ang kwentuhan with Ryan. Yung na-mention mo kanina, meron kayong maliit na negosyo, yung Expresso. Ang ganda nga ng pangalan, Expresso eh. No? Hindi espresso, kundi Expresso. Dating preso. Opo. Dating preso. Ang witty nga po ng pangalan, ang galing po ng mga pare. Kwento mo nga sa akin, paano ka napasok dito sa Expresso? Tumira po kami ng Balaya. Then kila Father, meron pong nag-donate ng isang card. Nag-iisip po ata sila ng pangalan. Kung anong ipapangalan doon sa
parang biruan po, biruan lang po. Tapos naging totoo. Naging totoo. Sabi ko, ang galing nga ni Lord. Sabi ko, kung talagang may purpose, kung talagang gusto niya, plano talaga niyang mangyari. Then, pinag-aral po kami ng pagbabarista sa Batangas, sa Red Dot Coffee. Tapos nag-aral po ulit kami dito sa BCAA dito po sa sa Coffee Academy po dito po sa Muntinlupa lang. Tinuruan lang po kami kung paano mag-brew ng coffee. Then diniploy na po kami ni Father. Kaya niyo na yan. Parang yung tiwala po. Sino nagbigay ng puhunan? Siya na rin. Marami po kasing tumutulong. Maraming donors, mga marami donors. Diniploy po kami. Kaya nyo na yung tiwala po. Pero kami po talagang may doubt pa kami sa sarili namin noon. Hanggang dumadami yung tao na dumadami yung tao na ano po sa amin, nagbubu. Parang natitiwala sila. Kasi syempre, coffee with the cause. Isa na rin po yun. Merong cause yung pinupuntahan ng pera. Tapos, yung kwento po nung coffee. Yung kwento namin. Yun ang pinakamahalaga. Yun po yung isang ano nila. Pag bumibili yung customer ng coffee, ang binibili nila yung pagbibigay ng tulong at pag-asa. Hindi lang naman yung coffee, but sabi mo nga, coffee with a cause. Opo. Ito, sa birthday ko, this coming April 6, ito, dito si Ana, kukontratahin ko na yung espresso. Thank you po. Nasabi ko nga kanina, natatandaan ko during the budget hearing, pag ina-explain sa amin ng yung mga taga-BJMP or sa Bucor, yung kanilang kalagayan, humingi sila ng additional support sa mga PDLs natin. In fact, natandaan ko na ngayon, tinaasan namin yung food allowance and medical allowance ng mga taga-BJMP this 2026. Kasi matagal na pala. BJMP. And then sa Bucor. At pareho, Bucor and BJMP. So, tinaasan namin kasi matagal na palang hindi nataasan. So, magandang magkaroon ng exposure rin yung mga Senate employees, mga senador sa mga sitwasyon ng PDL. Kasi ang gusto naman natin, paglabas nga, makatulong sa lipunan. Opo. Yun ang goal natin. Para hindi po bumalik ulit dun sa dati pong gawa nila. Ano naman nararamdaman na pinagkakatiwalaan ka na ngayon? Lalo na tinanggap kami ng tao. Ngayon, yung mga tao po na nakakakilala na sa amin, alam na po nila kung ano po yung pwedeng mangyari pa sa mga PDL at PRL na katulad po namin na mabibigyan ng chance. So, namulat po sila na hindi basta ex-convict ka is ex-convict ka na lang. Na lahat ng ex-convict meron pong pagkakataon na magbago. Masayang-masaya po ako doon kasi hindi mo naman pwedeng i-judge yung isang tao, Senator, na maraming tato. Kaya sabihin mong masama na. May kwento po kasi yan, Senator, yung bakit mo maraming tato. Minsan po... Pero parang uso na ngayon maraming tato. Kahit hindi ka naman nakulong, marami nang nakikita ko kahit saan-saan meron. Kung marami ka po kasing tato doon sa kulungan, may kwento po siya kasi minsan ginagamit po yung tato para magkaroon ng pera, para merong may pauwi. Yan, sa pamilya. Pabayaran ka ng 150, Magpapatato 200, ka. Papatato yung pangalan mo. Tapos, para meron ka pong i-share dun sa pamilya mo na. ganun ba yun? Tapos ninong-ninong po yan, para pag Pasko, pag nangati, bibigyan ka ng pera. Ganun ba yun? Meron palang mga sariling mga kultura kwento, sa kwento at may mga kultura sa kwento po loob. yun. Kaya hindi po porket may tattoo ka doon is, masamang tao ka na. Hindi po. Doon sa mga taong pakiramdam nila, hinihusgahan sila dahil sa kanilang nakaraan, mga past na nangyari sa kanila, ano naman mapapayo mo sa kanila? No? Dahil, aminin na natin, ikaw, nagkaroon ka ng nakaraan, di ba? I mean, ganun talaga. Pero nagbago ka naman, pinagsisihan mo ngayon, nakalaya ka na. Pero may mga tao na feeling nila, dahil sa nakaraan nila, hinuhusgahan sila ngayon. No? Anong masasabi mo naman? Anong mapapayo mo sa kanila? Siguro masasabi ko po sa kanila, hayaan na lang nila, let them bark. Kasi po, sa totoo lang, wala naman po silang ambag sa buhay niyo. Yung buhay namin, buhay po namin na nakulong, di ba? Kasi kung magpapakulong nga po tayo doon sa stigma na yon, yung papakinggan lang natin kung ano yung sinasabi ng ibang tao, hindi po tayo makaka-move on. Hindi po tayo lalago.
Kasi nakakulong lang tayo doon na natatakot ka, nahihiya ka, na ipakita sa tao na ex-convict ka. Dapat kahit ex-convict ka, magkaroon ka ng lakas ng loob na ipakita sa kanila na eto na ako ngayon, bago na ako. Na kailangan namang gawin mo, kailangan mong magbago. Yeah. Para ikaw din ang gagawa ng sarili mong daan eh. Para makilala ka ng tao na nagbago ka talaga. Pero kung hindi mo kayang baguhin yung buhay mo, makukulong ka lang ulit doon sa nakaraan mo. Tama yun. Kaya nagkaroon kami ng episode na makausap ka dahil Thank you po. para makita rin ng mga kababayan natin na may second chances eh. Diba? Po. At hindi lahat ng nakulong wala nang pakinabang, wala nang pag-asa. Po. In fact, dito sa Valenzuela, meron kasi akong programa na every year meron kaming, tawag namin Legal Aid Bonanza sa mga PDLs namin dito sa Valenzuela kasi marami nakukulong at lumampas na sa sentensya nila. Yung mga napapalaya namin, kinakausap ko sila, ganito. At in-explain nila sa amin yung nangyari sa kanila at of course yung mga pangarap nila. Nakikita ko na marami talagang nagbago. At maraming gusto makasama yung pamilya nila, kaya nagbago rin sila. So, ganung kwento ka lang marinig eh. Or else, ang tingin ng tao, eto, nakulong na ito, wala na ito. Diba? Wala nang ganun eh. Yan po talaga yung tingin sa amin, Senator. Na pag nakulong ka, parang wala ka ng silbi. No, wala ka ng silbi, tama. Parang, salot ka na ng lipunan. Yun po yung gusto naming baguhin na pananaw ng tao. Ano naman ang panawagan mo sa ating lipunan bilang isang ekspreso? Siguro, alam naman natin kung ano yung tama at mali. Alam natin na, syempre, minsan mapaglaro ang buhay. Pero hanggat kaya nating umiwas sa alam nating makakasira sa buhay natin, iwasan natin. Hindi ko sinasabi to dahil sasabihin kong perfect. Hindi ako perfectong tao. Kaya nga may nangyari sa buhay kong ganito. Gusto ko lang i-share at ayokong mangyari sa inyo na mangyari sa inyo yung nangyari sa akin. Kasi pagsisisihan nyo, maraming mawawala sa inyo, malalayo kayo sa mga mahal nyo sa buhay. Pero doon sa mga tao naman na humuhusga ka agad. Huwag kayong mag-discriminate, maghuhusga ng tao kasi hindi natin alam, balang araw mabaliktad yung buhay. Correct. Na wag naman sanang mangyari. Kayo din yung makakaranas nun. Mas masakit. Babalik sa inyo. Tama. Ryan, anong ibig sabihin ng panalo para sa'yo? Lalo na sa isang taong natutong maghintay, nagbago, at ngayon, nagsisimula ng bagong buhay. Ang panalo po para sa akin siguro ngayon, Senator, yung... Ito po yung panalo sa akin, yung bagong buhay, bagong chance na binigay sa akin, na pinagkaloob sa akin. Kasi ito na po yung bagong ako. Binigyan ako ng bagong chance ni Lord na baguhin, tanggapin ako sa lipunan. Napatunayan ko naman sa sarili ko na nagbago na po talaga. Ikaw, ginawa mong productive yung buhay mo sa loob eh. Opo. So, pwede kang magsilbing inspirasyon sa kanila. Nag-aral ka, naging barista ka. Nasabi mo kanina, may mga TESDA certificate ka. 3 yata, no? TESDA certificate mo. So, hindi end of the world eh. Pag nasa loob ka, pwedeng new world nga eh. Dahil bago yung mga natutunan mo. At ngayon, tinutuloy mo pa yung pag-aaral mo. Yan yung gusto natin maging makita ng mga kababayan nating PRL. Ryan, maraming salamat sa iyong oras at ako inspired ako sa iyo dahil una meron ka ng sariling negosyo, nag-aaral ka pa at yun naman ang gusto ko talagang mapakita sa mga kababayan natin dahil yun na nga nasabi ko may sarili akong project sa mga PDLs but gusto ko rin marinig ng mga kababayan natin yung kwento mo para maging inspirasyon rin sa kanila at sa mga ibang PRLs. Maraming salamat. Maraming salamat din po, Senator, sa pag-invite sa akin dito. Gusto ko po sanang i-promote yung Expresso. Yes, of course. Go ahead. Sa lahat po ng mga nakikinig sa podcast ni Senator, promote ko po yung Expresso. Hindi lang po kayo basta uminom ng kape na masarap at matapang, kundi binibigyan niyo po kami ng lakas na may parinig, may pakita sa madla na kami ng mga dating preso kayang mag-brew
ng bagong chances. Kaya po namin magbigay ng chances. So, sana po i-reach out nyo po kami kung gusto nyo pong mag-book Matikman Lang Espresso. Follow nyo po yung page namin, the PJPS Espresso, at saka po yung page ko, Kuya Kalaya, sa Facebook. And kaping mainit, kaping matapang, ito po yung espresso, a coffee with the cause. So, thank you po. Magkita tayo sa birthday ko, April 6. Yes, Maraming maraming salamat po. Thank you, Thank you po Ryan. sa pagkakataon. May mga buhay na sobrang pait sa simula. May mga pagkakamaling malaki ang kapalit. Pero ang kwento ni Ryan ay paalala na ang tao ay hindi permanente sa kanyang nakaraan. Ang tunay na tanong ay hindi ano ang ginawa mo noon, kundi ano ang pipili mong gawin ngayon. Dahil ang buhay parang kape, pwedeng mapait, pero may lasa ng pag-asa. Mapupuno ang tasa mo ng inspirasyon dito. Kaya huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe. Ako po si Win Gatchalian at sa bawat pagsubok sa buhay, lagi niyo pong tandaan, manalig ka, laban lang for the win.